sa napakagandang araw na ito. Magpasalamat din po tayo sa Kanya dahil tinipon niya tayo, pinagsama-sama niya tayo bilang isang sambayanan na nagpapahayag ng mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa salit-saling lahi. Yan ang diwa ng panalangin ng mahal na ina. At yan din po ang diwa ng ating pagdiriwang. Salamat sa Diyos, salamat sa Order of Preachers, mayroong San Juan de Letran. 400 years na po. Salamat sa dalawang maliliit na eskwela na nagsanib para maging Colegio de San Juan de Letran. At sa umpisa pa lang, ang San Juan de Letran ay para sa mga huerfanos, sa mga, ano yun? Orphans, sa mga, ano sa Tagalog ang orphans? Ha? Ulila. Lalo na ang mga anak ng nasa military service nung panahong yaon. Binuksan ng Colegio de San Juan de Letran ang handog ng bagong buhay, dangal, paglago sa mga taong kung walang mag-aalay sa kanila ay ang tingin sa sarili, kami wala na, hanggang dito na lang kami. Nasa ugat ng Colegio de San Juan de Letran ang puso at pagtulong, pagyakap sa mga ulila, inulila, at nag-iisa. Kasama yan sa ugat at sana lagi yang kasama sa lahat ng sanga at magiging bunga. Pwedeng malaman sino po sa inyo ang nandito na sa Intramuros 400 years ago. Wala. Ako, sayang. Magbibigay pa naman sana si Father Provincial ng 400,000 pesos. Wala. So, Father, okay na. You can relax. Pero napakaganda po na sa pagpapasinaya ng napakayaman na misyon ng Colegio de San Juan de Letran, dumadalaw muli sa kanyang orihinal na tahanan, walang iba kundi Intramuros, ang Nuestra Señora del Santísimo Rosario, La Naval de Manila. Na unang nanirahan dito sa Intramuros, sa unang Santo Domingo Church. At dahil nga po sa gera, siya ay inilikas, salamat naman at siya'y inilikas sa UST hanggang siya ay nailuklok sa kanyang pangkasalukuyang tahanan sa shrine ng Santo Domingo sa Quezon City. Subalit, dito siya sa Intramuros unang nanirahan. At mula nung Second World War, eto siya, dumadalaw muli. Welcome home, Mama Mary.
Welcome home. Ang yaman po ng ating pagdiriwang. At samantalang tayo'y nagsasaya at nagagalak, parang naririnig ko ang mga nagsimula ng Kolehiyo de San Juan de Letran, gayon din ang mahal na ina, na ang ating pagdiriwang at pagsasaya ay hindi paglimot, hindi pagkalimot sa mga kapatid natin na sa oras na ito ay nangungulila, lalo na po ang mga naaapektuhan ng Taal Volcano. Kaya inaanyayahan ko po kayo na tumahimik sandali at ipanalangin ang mga lumilikas, ang mga nawalan ng kabuhayan, at yaong mga tumutulong sa kanila at maaaring naghihirap din sa oras na ito. Salamat po. Alam ko po na marami pang buwan ang maaaring i-google, lalo na ng Order of Preachers at ng malaking sambayanan, komunidad ng Kolehiyo de San Juan de Letran sa pagninilay ng napakalaking biyaya na ito. Ibig ko lang pong baybayin, sundan ang tatlong pagbasa at ikonekta ito sa pamana sa atin ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario, La Naval de Manila, na kilala na matatakbuhan at sa kanyang panalangin ay sinasabing nasugpo ang pag-atake ng mga Dutch forces at nasalba hindi lamang ang Manila, kundi ang Pilipinas. Si Maria, ang kanyang panalangin. Doon po ako tututok. At hari nawa ang San Juan de Letran na dinadalaw ng mahal na ina at makikitulog ngayong gabi sa Letran. Sana turuan niya tayo manalangin. Manalangin. Ano nga ba ang panalangin? Ang panalangin ay pakikipag-ugnay sa Diyos. Ang panalangin ay pakikipagkapwa kalooban sa Diyos. Ang panalangin ay ang pagtatagpo ng dalawang kalooban, dalawang loob. At ito ay nagsisimula sa Diyos, hindi sa atin. Siya ang unang lumalapit. Siya ang unang ibig makipag-ugnay sa atin. Nasa sa atin na ngayon kung tayo'y magbubukas ng ating loob sa Kanya. Kung tayo'y magtutuloy na makipag-ugnay sa Kanya. Wala nang tanong tungkol sa parte ng Diyos. Ibig niyang kaugnay tayo. Tayo ba? Tayo ba'y makikiugnay sa Kanya sa tinatawag na panalangin? Ang tatlong pagbasa ay may paalaala tungkol sa panalangin, lalo na
ng mahal na ina. Una, ay yung mga estudyante dito, makinig kayo. Kung meron kayong papel at lapis o ballpen, pakisulat. Kasi may quiz mamaya. Ang una po, mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ang ganda, ang Diyos ay mananahan sa piling mo. Wow! Ang Diyos darating at sasamahan ka. Ganoon nagsisimula ang panalangin. Ibig ng Diyos mapa sa atin. At ano ang tamang tugon? Sabi po dito, manahimik sa harapan ng Panginoon, pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo. Kapag ang dumarating sa iyo ay ang Diyos, na parang iniwanan niya ang templo niya sa langit, at ikaw ang pinupuntahan, paano ka tutugon? Ano ang panalangin? Katahimikan. Hindi yung katahimikan ng taong walang pakialam. Hindi yung katahimikan ng taong galit. May mga bahay, kahit nasa kainan, tahimik. Huwag niyong sabihin na kaya kayo tahimik ay nagre-retreat ang inyong bahay. Tahimik kami kasi nananalangin. Kalimitan kaya tahimik, magkakaaway. Hindi nagpapansinan. Hindi ganoon ang katahimikan ng nananalangin. Ito ay ang katahimikan ng isang namamangha, isang hindi makapaniwala na siya ay dinalaw ng Panginoon. Naalaala ko po, nung ako'y batang pari, nagkaroon ng pagkakataon na humarap kay Pope John Paul II. Nung in-announce yun, nag-memorize na ako ng linya. No po, ito ang sasabihin ko. At medyo kinakabahan na. Sabi, ayan na, andyan na, andyan na. Bumukas na yung pinto. Lumabas ang Papa. At ako yung unang nilapitan. Lahat ng hinanda ko, lahat ng minimorya ko, nawala. Pero dapat lang, may mga pagkakataon, lalo na ang malalalim na pagdalaw ng biyaya, ang panalangin, katahimikan. Sa mundo na nagmamadali lahat magsalita, sa mundo na lahat may opinyon, sa mundo na ang tingin ng bawat isa, tama ako, paingay ng paingay, at hindi na nakikita ang pagdalaw ng Diyos. Huwag tayong matakot, mautal, mawala ng salita, at manahimik. Colegio de San Juan de Letran, sana itong darating na taon, maraming pagkakataon ng katahimikan sa harap ng Diyos na ibig manahan sa piling natin. Ang ikalawang katangian ng panalangin, sabi po sa Gawa ng mga Apostol,
Pagkatapos umakyat sa langit ni Jesus, ang mga alagad niya ay bumalik sa Jerusalem. At nandun sila sa silid sa itaas, the upper room, the cenacle, kung saan nila hinintay ang pagdating ng Espiritu Santo. At doon sila'y nanalangin kasama si Maria, ang ina ni Jesus. Ano kaya ang panalangin ni Maria kasama ang mga alagad habang hinihintay ang Espiritu Santo? Ako po ay may hula. Siguro yung kanilang panalangin kasama si Maria ay panalangin ng pag-alaala, memory. Diba sabi po sa Ebanghelyo, maraming bagay ang itinago ni Maria sa kanyang puso at kanyang pinagnilay-nilayan. Mga bagay na naranasan niya tungkol kay Jesus. Palagay ko nung nandun sila sa upper room, sina Pedro, Andres, si Juan, si Santiago, nagtatanong kay Maria, Maria, Inang Maria, sino si Jesus? Ikaw bilang ina. At palagay ko, lahat ng laman ng puso ni Maria na walang iba kundi si Jesus ay kanyang ipinahayag. That's part of prayer. That's part of the prayer of Mary. A prayer of remembering. A prayer focused on memories of Jesus. At aking pasintaha, wow, palalim ng palalim ang ating pananagalog. Ang akin pong pakiwari dito sa mga kinuwento ni Maria tungkol kay Jesus, nandyan ang joyful mysteries. Nandyan ang sorrowful mysteries. Nandyan ang mysteries of the light. At nandyan din ang kaluwalhatian ni Jesus. Mga kapatid, ano ba ang laman ng puso natin? Kapag binuksan ang puso ni Maria, alaala ni Jesus, puso na laging nananalangin kasi ang laman ay Jesus. Jesus na iniisip, Jesus na inaalaala. Tayo kaya, pag binuksan ang ating puso, ano ang makikita? Kolesterol. Mga taba na nanigas, hindi dahil sa lechon. Naku, naglalaway ako. Hindi dahil sa chicharon, naninigas yung taba dahil sa galit, sa puot, sa inggit, sa ambisyon, sa pagnanasa ng hindi maganda sa kapwa. Yan ang nagpapatigas ng mga ugat. Pati ang puso hindi na pumipintig. Walang buhay. Ang pusong nananalangin, laging buhay dahil ang alaala ay si Jesus. At panghuli po, o ano yung una? Silence. Yung ikalawa, memory.
At yung ikatlo po, batay sa Ebanghelyo, ang panalangin ni Maria ay panalangin ng isang tapat na tao na nagkikilatis ng kalooban ng Diyos para sa Kanya. Discernment. Sa panalangin, sa pakikipag-ugnay ni Maria sa Diyos sa pamamagitan ng anghel, luminaw sa Kanya. Ano ang Kanyang bokasyon? Ano ang tawag sa Kanya ng Diyos? Ano ang Kanyang misyon? At nung sa panalangin, unti-unting lumilinaw ang gusto ng Diyos sa Kanya, umuwi sa pagtugon. Narito ang alipin ng Panginoon, maganap sa akin ayon sa wika mo. Mahalagang bahagi yan ng prayer, pakikipag-ugnay sa Diyos upang matuklasan ko ang plano ng Diyos sa akin. Usong-uso ngayon ang mga planning. Minsan mas mahaba pa yung planning kaysa sa execution. Tapos na nga yung i-execute, hindi pa tapos ang planning. Hindi naman masama yung planning, pero sana ilagay sa diwa ng panalangin at maiiba ang approach sa planning. It becomes discernment of God's will. At kapag naging discernment, minsan yung plano, aaminin natin, maganda nga, pero parang hindi iyan ang gusto ng Diyos. So dear friends, sa Kolehiyo de San Juan de Letran, sana itong taon na ito will be devoted to prayerful discernment. After 400 years, where is God calling our community? To what mission is the Lord leading us? Yun po ang tatlo: silence, memory, discernment. Ganyan na nalangin si Maria. Sana lahat po tayo, bilang kanyang mga anak, at lalo na tayo dito sa Intramuros, at higit sa lahat, ang Kolehiyo de San Juan de Letran, may you be a community of prayer